Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's videos, bali ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay magre-ribbon po tayo. Kukulayan po natin siya. At the same time, ilalagyan po natin siya ng powerful treatment which is You Lady Kerastar treatment. So ang gagawin po natin ngayon, bali bago po natin i-ribbon ang hair lalo ng ating client for today, is uunahin po muna natin kulayan yung part na may black or yung part na virgin hair sa buhok ng ating client. Bali ayaw niya na pong pakulayan yung the rest. Bali ang kukulay po natin sa buhok ng ating customer is ayaw niya na po ng masyadong makulay. Pero ayaw niya rin pong i-dark yung may part ng kulay ng buhok ng ating client. So, ang unang gagawin po natin sa buhok ng ating client is i-analyze po natin siya ng bonggang-bongga para nang sa ganun hindi po tayo magkaroon ng chismis or makasira ng buhok ng ating client. By the way, ang unang gagawin natin ay kukulayan muna natin yung pinaka-virgin hair ng ating client for today. At the same time, bago po natin i-ribbon ang client natin. So ayan guys, mag-i-start na po tayo sa ating procedure number 1 na ating gagawin sa pag-hair color sa buhok ng ating client. At the same time, after natin makulayan, is i-ribbon po natin. So ayan na nga mga kasistirakas, ang first procedure na ginawa ko po dito is kinulayan po muna natin siya. Bali ang hair color na ginamit ko dito ay gumamit po ako ng 8-0. Gamit ko po ang product ng Fusion. Sa pag-apply naman po is half inch away from the scalp kasi ang ginamit ko po ditong peroxide ay 9%. Bali, ang nilagyan ko lamang po ng hair color, yung may part ng black at the same time yung pinaka-part ng sugpungan. Then, ibababad po natin ito ng 20 minutes. Then, after na mag-develop yung kulay sa buhok ng ating client, mag-a-apply naman po tayo sa may part ng roots para nang sa ganon, mag-equal or magpantay nga po yung kulay na bet ng ating client. After natin makulayan yung part ng anit, is ibababad naman po natin ito ng 10 minutes. After po ng 10 minutes, babandawan na po natin. Sa pagbabandaw po, gagamitan po natin siya ng clarifying shampoo. At the same time, bago po natin siya i-rebond, lalagyan din, after ng clarifying shampoo, lalagyan din po natin siya ng conditioner sa may part ng baba ng buhok ng ating client. So ayan na nga mga kasistirakas, dadako naman tayo sa may procedure 2 which is after natin makulayan ang buhok ng ating client. Ang second procedure na ating gagawin is lalagyan naman natin ng rebonder 1 ang buhok ng ating client. Bali sa paglalagay po ng rebonder 1 sa buhok ng ating client for today is wet application lamang po ang ating gagawin. So kung napapansin nyo po sa tinuturo ko po ng aking kamay or aking fingers, tipped, yun naman po ang lalagyan natin ng rebonder 1. Kung ano man po yung pinaka-part ng virgin hair, at the same time ilalagyan din po natin yung part ng sugpungan para maiwasan nga po ang pagkakaroon ng bewang or magkaroon ng yung part ng sugpungan kasi pag hindi natin nalagyan ng rebonder 1, ay magkakaroon ng bewang. So ayan na nga mga kasisterakas, after natin mai-apply ang rebonder 1 sa may part ng anit, yung tinatawag natin pinaka-part ng sugpungan sa buhok ng ating client, yun yung tinatawag natin may yung tubo ng buhok ng ating client, yung pinakasugpungan, yung pinaka-part ng hanggang dun sa tubo ng virgin hair niya. Kailangan natin malagyan ng rebonder 1 sa may part ng sugpungan para maiwasan ang pagkakaroon ng back jab sa may part ng sugpungan. After po natin mailagay ang rebonder 1 sa buhok ng ating client is ibababad mo po muna natin siya ng 15 to 20 minutes bago tayo mag-apply sa may part ng baba ng buhok ng ating client. So ayan na nga mga kasistirakas, after 20 minutes na pagbababad ng rebonder 1, ibababa naman natin ito sa may part ng rebonded hair ng ating client para nang sa ganon
ma-refresh yung rebonded part ng buhok ng ating client. Gagamit pa rin po tayo ng spray water sa buhok ng ating client para nang sa ganun maiwasan ng pagkakaroon ng chismis or damage sa buhok ng ating client. Pag nailagay na po natin or na-irritats na po natin ng bonggang-bongga ang buhok ng ating client is mag-a-additional po tayo ng 10 to 15 minutes. Depende pa rin po sa hair strand ng buhok ng ating client. Ugaliin po natin siyang i-check palagi para nang sa ganun makita natin kung ito ay luto na. Kung sakasakali po na may magtatanong sa akin, bakit inuna ko na kulayan ang buhok ng ating client? Depende pa rin po sa medisina na gagamitin natin sa buhok ng ating client. Be sure pa rin na safe pa rin ang gagamitin natin na pang-riban sa buhok ng ating client dahil inuna ko nga pong kulayan yung ating client o after na po nating mabanlawan ang buhok ng ating client is patutuyuin po natin ito ng 100%. Sa pag-apply po ay sa pagbabanlaw po na ginawa ko po dito is binanlawan ko lamang po siya ng bonggang-bongga ng tubig. Hindi po ako gumamit ng any treatment or conditioner sa buhok ng ating client. Bali sa pagpuproceed po ng pagpaplansya ng buhok ng ating client is tutuyuin po natin ito ng 100% na tuyong-tuyo ang buhok ng ating client bago tayo mag-proceed, mag-hair iron sa hair lalo ng ating client for today. So ayan na nga mga kasistirakas, bali tutuyuin po natin ito no 100%. Bali ang naging reaction ko po dito sa pag-hair hair blower na ginagawa ko po ngayon is kung mapapansin nyo medyo masuknit po ang buhok ng ating client dahil gawa ng inuna natin kulayan ang buhok bago tayo nag-proceed sa pagre-riban. Kung mapapansin nyo po, after na po nating mapatuyo ang buhok ng ating client, dun nyo po mapifeel ang soft ng buhok ng ating client dahil sa medisina na pang-riban na ginamit ko. Kung mapapansin nyo po, wala po naging damage. Kung mapapansin nyo rin po, napaka-shiny po ang buhok. Wala pa po, kumbaga hindi pa, after na po nating mapatuyo ang buhok ng ating client is medyo makintab na po ang naging resulta. So ayan na nga mga kasistirakas, bali magpuproceed na po tayo sa pamamlansya sa buhok ng ating client. Bali ang ginamit ko lamang po ditong temperature o heat sa pag-hair iron natin sa buhok ng ating client ay gumamit po ako ng 200 degrees Celsius or init ng temperatura na ginamit natin sa buhok ng ating client. Kung mapapansin nyo po, wala pong damage o sira, gawa po ng magandang gamot na pang-riban na ginamit ko po dito sa buhok ng ating client for today. So ayan na nga mga kasistirakas, after na po nating ma-hair iron ng buhok ng ating client is nag-proceed na po ako sa paglalagay ng neutralizer sa buhok ng ating client. Bali ang neutralizer na nilagay ko po dito ay ibababad natin siya ng 20 to 30 minutes para nang sa ganun magiging shiny at kapit na kapit ang pagre-riban na ginawa natin sa buhok ng ating client. After ko na pong nabanlawan ang rebonder 2 sa buhok ng ating client, nag-proceed na po akong applyan or nilagyan na po natin ng treatment ang buhok ng ating client. Bali, ang nilagay ko nga po dito ay ang YouLady Kerastar Treatment. Ibababad natin ito ng 1 hour. So ayan na nga mga kasistirakas, after na po nating napatuyo ang YouLady Kerastar Treatment sa buhok ng ating client, tuyo pa lamang po ito ng blow dry sa buhok ng ating client. Kung mapapansin nyo po, napaka-smooth and silky and shiny na po ng buhok ng ating client. Kumbaga wala pa po itong hair iron na nagaganap. After pa lamang po ito nating mapatuyo ng blow dry na 100%. Bali napaka-smooth and shiny and silky at napakadulas po ng buhok ng ating client for today.
After na po nating ma-hair iron ng buhok ng ating client, ito na po ang naging final result na ginawa natin sa pag-hair color, pag-rebond at nilagyan din po natin siya ng treatment. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, please subscribe po sa aking YouTube channel at the same time pakiclick na rin po ang aking notification bell para sa susunod kong video tutorial ma-update po kayo ng bonggang. God bless everyone! Bye-bye!